Nitong mga nakaraang araw, nakaraang buwan, hindi ko talaga nararamdaman at hindi ko nakikita na sobrang stress na pala yung katawan ko. Dahil sa dami kong iniisip, mas ginusto kong pagurin yung katawan ko sa maghapon para lang makalimutan yung mga iniisip ko. Sinubsob ko yung sarili ko sa trabaho dito sa bahay, sa pag-affiliate, tapos idagdag mo pa yung pag-edit ng mga video ko for vlogging. Na kahit nakikita ko na maliit ang mga views ko sa Black app at kahit dito sa Blue app, ay sinikap ko pa rin talaga na makapag-upload araw-araw. At kahit papaano naman ay may resulta naman yun dahil sa Black app ay kumikita naman ako araw-araw kahit papaano. Pero hindi ko pala napapansin guys, at kahit na nakaharap ako sa salamin hindi ko napapansin na stress na pala yung katawan ko. Nung minsan may nagsabi sa akin na kumare ko na kaya pala Mars sobrang stress ng mukha mo. Dahil sabi ko sa kanya sobrang sinubsob ko talaga yung katawan ko sa trabaho sa bahay at sa pag-affiliate. Pero ang totoo guys, meron talaga akong isang dahilan kung bakit isinubsob ko yung sarili ko sa trabaho dito sa bahay. Pero napansin nga yun ng papa ko na tuwing tumatawag siya. Napapansin niya na iba talaga yung aura ng mukha ko at kahit na pinapatawa ko sila ay kitang-kita pa rin pala nila na ang mukha ko ay iba talaga. Napansin pa nga ni papa na bakit daw namumuti na yung buhok ko. Sabi ko sa kanila, syempre tumatanda na rin naman ang anak nyo. Hanggat sa nag-open ako sa kanila na ganun, ganito. At nang may open ko ngayon sa kanila, akala ko magagalit sila sa akin. Pero alam nyo guys, awang-awa sila sa akin. Lalo na sa asawa ko. Naawa sila na nahihiya dahil sa nangyaring yun. Pero isa lang yung binitawan ni Papa sa akin na salita. Ito lang yung nasabi sa akin ni Papa na salamat dahil ibinigay mo yung obligasyon na dapat ako ang gumawa. Ginawa mo yung obligasyon na kahit na may asawa at may pamilya ka na. Kung guys, bumuhos talaga yung luha ko, yung tipong ang sakit sa dibdib kapag hindi mo na ilabas. Noong mga araw na yon na may open ko kay Papa, akala ko magiging okay na ako pero hindi pa pala. Lalo lang lumala hanggang ngayon. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung nasasaan nga siya. Isip ko kung saan ako nagkulang at kung anong nagawa ko sa kanya. Ang alam ko ay naibigay naman namin mag-asawa yung dapat para sa kanya. Pero siya lang talaga ang gumawa ng paraan para hindi matuloy lahat ng pangarap niya. Pangarap niya na naging pangarap na rin ng buong pamilya. Mo yung hinangaan ka ng mga pamangkin mo, mga kapatid mo dahil siya lang talaga yung nakatungtong ng kolehiyo. Dahil sa ibang tao, biglang nagbago lahat yun. Dahil mas pinili niya yung ibang tao kaysa sa pamilya niya. Pero wala naman kaming magagawa dahil yun ang kanyang pinili. Yung dasal na lang namin ngayon na sana nasa mabuting kalagayan siya. At alam kong hindi siya maghihirap, maging madiskarte lang siya. Kaya ikaw, kung napapanood mo man to, mag-update ka sa amin at huwag kang mag-alala at kayang-kaya ko naman suportahan sila Papa kahit na wala kayo. Kinaya ko noon na buhayin kayo nang maliliit pa kayo, ngayon pa ba? Mag-update ka lang para alam namin kung nasasaan ka at kung nasa maayos kang kalagayan. Para lang din masabi ko kina mama at papa na okay ka dyan. Kung kami naman okay lang kami ng kuya mo, wag mo kaming isipin. Lalo kaming naapektuhan sa ginagawa mo dahil hindi ka man lang nagpaparamdam kung nasasaan ka. Ngayon, pagtutuunan ko ng pansin kung ano yung mga ginagawa ko sa pang-araw-araw. Katulad nitong buhok na to na namumuti na ibabalik ko sa dati para naman maging masaya ang buhay. Charot. So anyway guys, ilang araw na talaga akong lugmok pero ito babangon tayo at magkukulay tayo ng buhok. At syempre nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan ko na kahit ilan lang sila, alam ko nandyan sila kapag kailangan ko. At sorry sa makakapanood nito guys, napakadrama ko talaga. Nagsisikip lang talaga yung dibdib ko at kailangan kong ilabas kahit na walang kausap. Kahit nagmumukha akong tanga dito. Maraming salamat sa inyo guys at sobrang na-appreciate ko talaga kayong lahat.